Good evening, everyone. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Can you hear me over there? Narinig niyo ako? Taas ang kamay na hindi nakakarinig. So that means you can hear me. That's how important the word is. Can you imagine I'm preaching here and you're not hearing me? It is too frustrating. Can you imagine pag nagsasalita po ako, wala kayong narinig. Itong mga nandito, palakpakan ng palakpakan, kayo nakanga dun. It's frustrating. It never makes any sense. Nakita nyo itong ini-improve na mga sound system because of the importance of the message, the importance of hearing what I'm saying. It is important. That's why also the calling to the priesthood is called vocare, vocation, because of the call. Dahil sa tawag, nagkaroon ng pari, tinawag ng Diyos, narinig. So, my dear sisters and brothers, it is very important for you to listen. Because if you're not able to listen, you will not able to get the message. You will not be able to capture the spirit. Yung mensahe mahalaga. Karamihan sa inyo rito nandito dahil narinig. There is something great happening when there is this celebration of the Mass. Narinig ninyo sa sinabi ng kaibigan, narinig sa sinabi ng kamag-anak, come and attend the Mass, you might be healed. That's why you're here, allowing yourself to have an access to this very power of God. Ganyan po kahalaga ang naririnig ng tao. Ganyan kahalaga kung tayo natin ng misa, tayo ay nakakatanggap ng mensahe. According to the survey, sa Catholic, yan ang malaking news ngayon, pababa na ng pababa ang umaattend ng misa. I think it's only up to 36 or 33%, but it doesn't matter to me. Somehow it's sad kasi bumababa ang percentage ng mga taong dumadalo sa misa. And I cannot blame those people who don't go to church. Why? Dahil karamihan din naman sa dumadalo sa misa, nagsisimba, never hear the word of God. Never get the message. Somehow it never have an effect in their life. It never even change their life. Hindi naman nabago ang buhay nila. Wala naman silang naramdaman. Wala silang nakukuha. Yan that is the very message. Wala silang nakukuha sa pagdalo ng misa. Bakit naman silang dadalo at pupunta sa misa? That's the common sentiments and reasons of those people who don't go to church. O yung iba, mabuti pa, mag-born again na lang ako. Magaganda ang kanilang mga sinasabi. They cry, they laugh, they jump, they praise the Lord. Ano ang sinasabi nila? Can you blame them? No. Minsan nga sinasabi ko, sige nga, mas mabuti pa, at least may relationship ka sa Diyos. And it is a challenge for us. Not saying that hindi ko sinasabi, sige, mag-born again kayong lahat, mag-Iglesia kay Cristo kayong lahat. I'm not saying that. But because I know what we are offering as well as Catholics, I know that Catholics, our religion was the only religion instituted by Christ. But what's the point? What's the point? Yes, we know that this is the only religion instituted by Christ. Sabi pa natin tayo ang original. Pero nasa atin naman lahat ng hypocrisy. Nasa atin lahat ng mga kurap. Saan pa nag-aaral itong mga sinasabi natin mga kurap? The Catholic schools. Saan ba nanggaling itong mga
politicians na sinasabi natin kung ano-anong ginagawa sa Pilipinas, sa Catholic schools, lahat yung pinag-aaral ng pari at Madrid. Totoo yan. So what's the point? Wala talaga tayong ipagmamalaki. And it is the witnessing that people are looking for. Hinahanapan na ang simbahan na sinasabi, are they doing what they're preaching? Ginagawa pa nila ang kanilang mga isinesermo o nakakaiskanta na lang sila? That is the point. Let us be realistic. Wala tayo ipagmamalaki natin. That we, before the Lord, we are who we are. No more, no less. Depende yan sa nakukuha natin pag tayo dumadalo ng misa. Nararamdaman mo ba ang mensahe ng Diyos? The Lord says today, if you hear my voice, you will follow me. Yan. Kaya walang napalo kay Lord, walang nakakarinig ng kanyang boses. Kahit na lagyan ng earphone o gano'n ito kalakas. It doesn't really matter. It says in here, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. Beautiful. Ito mga sinasabi sa gospel. Hindi ba kayo nagtataka minsan? Ako masaya-masaya pagka sinasabi ng commentator before the Mass, brothers and sisters, before the Mass, can you please turn off your cell phone? Yan. Dapat sinasabi yan. Bakit? Kadalasan kung kailan mag-umpisa ang misa, saka mag-viewing. O kung ang iba naman, itinatanggaw lang yung ringer para makapag-text. What I'm saying here is, and dear sisters and brothers, kadalasan, pag tayo tumadala ng misa, nagiging mechanical na lang para sa atin. No wonder, kukunti na ang dadala ng misa because it never made any sense at all whatsoever. Wala nang effect sa buhay nila ang kanilang ginagawa. Yung kanilang pagdala ng misa, hindi na effective sa kanilang buhay mismo. Nagiging mechanical. Pag sinabi ng the Lord be with you, and then says, and also with you, please stand, and then tatayo, and then sit down, and then we'll sit down. Hindi ko tuloy makakalimutan yung, then there was this woman approached me, and she said to me, Father Suarez, pagbigyan mo naman ako, I want to be a lector. Bago man lang sana ako mamatay. Sabi ko, sige na, mag-lector ka na. So what I did, ang lector ko, babasa. Sabi ko, nababasa ko ba ito? Father, kahit ako ganito matanda, I'm blessed with many benediction. Okay, pinabasa ko, she can read naman. But I forgot to ask her if she can still hear. Diyos ko, yun mo ang pagkakamali ko. Dahil first time na bumasa, after the reading, she doesn't know what to say. So she has to look at me and I have to whisper, the word of the Lord. Na-misheard niya ako at ito ko kanyang sinabi. My dear sisters and brothers, this is the end of the world. Alam mo ang sagot ng lahat? Thanks be to God. Alam mo, tumatawa tayo. But it is so common to all. Nang mga sumisimba ko yan. Amen ang amen. Hindi naman alam ang sinasabihan ng amen. Kasi sabi, the Lord be with you and with your spirit. Even the Spirit of the Lord is in you. And you know when the Spirit of the Lord is in you, there is power. Minsan naiisip nyo ba, bakit ba naman kung kailan tayo magsisimula ng misa, kung ano-ano ang iyong naiisip? Ano ang kakainin? Minsan kung kailan kayo natin na ng misa, sa akong sa kailan kayo mangangatid. May mga ganyan. O kailan mag-umpisa ang misa, sa kayo aantukin.
Have you noticed that? There are so many distractions, especially when we are about to celebrate the Mass, particularly when the priest is about to say the homily, or even when the lector is about to read. Parang sinasadya ng panahon. Why? Because the Satan, or there is this spirit lingering around that doesn't want us to have an encounter with God. Ayaw talaga ng demonyo na marinig natin ang salita ng Diyos. Why? Because the Word of God is powerful. The Word of God is life-giving and life-changing. The Word of God can change your life. The Word of God can heal you. The Word of God, my dear sisters and brothers, can empower you. Ibig sabihin, pag narinig mo ang salita ng Diyos, posible na magbago ang buhay mo. Posible na yung galit mo mawala. Posible na iyong takot mawala. If you are totally convinced and touched by the Word of God, by the message coming from the priest or preacher, it will change your life. And Satan somehow doesn't want to change your life. Bakit? Ayaw ni Satan na magbago ang buhay mo. Kasi gusto ni Satan na magulo ang buhay mo. Kasi alamihan sa magulo ang buhay, problemado. Pagka po problemado ang tao, masungit. Pag masungit ang tao, malapit yan sa kasalanan. At karamihan sa mga masusungit, madadamo. Ayaw ni Satan maging mabait ang tao. Ayaw ni Satan maging generous ang tao. You know that God is generous and God wants us to be generous because if we become generous, we are participating and becoming a good stewards of God's grace and God's kingdom. Ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magbago tayo. Hindi nyo ba alam? Siguro sasabihin nyo, ano ba ang problema ng bansa natin Pilipinas? Ito namang mga politicians na sinasabi natin corrupt, nag-aral lahat halos sila sa Catholic schools, private schools. Ang iba pa dyan, mga Opus Dei na milyon-milyon ang binabayaran sa eskwelahan. Para daw mag-produce ng tinatawag natin magagaling na leaders at hindi corrupt. Kasi ngayon wala pang nagpuproduce. That is true. Nakakaawa ang bansa natin nagsasuffer. Ginagamit naman ng mga mahihirap na yan sa mga propaganda, sa mga eleksyon. Pero the truth of the matter is, may pagbabago ba? Hindi. We need, my dear sisters and brothers, yung tinatawag, the good shepherd, no other than Jesus, that all leaders, including priests, bishops, and cardinals, kami, kailangan makita sa amin yung tinatawag na we walk the talk. Stop being hypocrite. Ang galing-galing mo magsalita, ikaw naman hindi mo ginagawa. Karamihan ganyan, paano magpapago itong tao kung nagsasabihin mo? Kaya kadalasan ngayon, ayaw nang mag-misa kasi alam naman ng tao. Alam mo, ano nang sinasabi? Paniniwala ka ba dyan? No wonder pababa, yung tinatawag natin mga taong umaattend ng misa. Mabuti na lang. It is a challenge. Ako nagsa-challenge din. Bilang isang katolikong pare, mahal na mahal ko magiging pare, mahal na mahal ko ating simbahan, gagawin ko dapat yung gawin as a priest. Sabi ko nga, as a matter of fact, gusto ko naman kayo, pray over lang yung pray over, parang okay na kayo. Hindi pa napagod ang aking boses, pero magiging porto naman ito. Sasabihin naman dyan, si Padres Padres, ano naman yun? Focus. Napakahalaga ng pagkaupo ninyo dito
before the healing. It is so important that we are gathered together today somehow to receive the message, somehow you receive an instruction, somehow you were enlightened before receiving a physical healing, or else it will become like magic. Hawakan mo ang kamay ni Father, gagaling ka. Pagdugtungan mo ang tubig tapos inumin mo, mawawala ang sakit mo. Kung ano-ano pa. Kaya tuloy ako nakikriticize. Dahil sa inyo, sa ginagawa niyo sa akin, hindi ko naman kasalanan. Hindi ko naman sinabi sa inyo, "Uy, parang ano mali, dudututan ko ang tubig mo ka." Hindi ko sasabihin yan. Ginagawa ninyo. Hindi ko naman kayo pwedeng pagkawala. Ano masasabi ko? Puno, sa ihil kayo. The bottom line, your faith heals you. Yung inyong pananampalataya na nangbat, somehow ang pananampalataya na dapat ay tama. Na ano, the healer is Jesus. And somehow, pagka kayo'y na-heal, pagbago ang ating buhay. Kung kayo dating sinungaling, dating pag-iinom, hindi nagsisimpa, dati kayong chismosa, pakialamera sa buhay ng may buhay, dati kayong matapobre, kayong madadamot, wapang, yan, mga ganyan. Sabi, pagbago. Yun ang sinabi ni Jesus, if you hear my voice, you will follow me. Why we need to hear His voice and follow Him? Precisely because His voice and His instruction is perfect. Jesus somehow whatsoever has no personal interest. Hindi katulad ng iba. Experience ko na rin po. Tutulungan daw ako, yung pala mas gusto pa at palakpakan nila magiging kita. Yung mga ganyan, yung mga vested interest. Ulterior motives. Ako naman, mas hindi naman. We need to purify our motives before the Lord. Kaya napakahalaga ng gathering na katulad ito before the healing so that you will not realize or you will not have this confusion that my touch can heal you. That you have no this notion of, oh, si Father Suarez, pag makita mo lang, gagaling ka na. It has nothing to do with me. It is the Lord. Ang aking mong panalangin ay ito. Kung ang healing ministry nito ay hindi magpapalapit sa inyo sa Diyos, tanggalin na lang sana itong healing na ito. Kasi it's useless. As what Jesus said in here, I give them eternal life, and they shall never perish. Yun po ang mission ng lahat. Everybody's calling is to help each other, not for you to feel better, but for each and every one of us to be saved. Kung hindi mo makakapagkaligtas ng ating kaluluwa ang ating ginagawa, ito po useless and it's very temporary. So my dear sisters and brothers, it is about time for us to think and go deeper in our relationship with God. Ginamit tamang ang pagkakasakit ninyo. Ginamit tamang yung inyong mga headache, cancer, kidney problems, family problems. Ginamit tamang yan para maghimala ang Diyos sa buhay nyo. Then you will come here somehow and listen to the message of the Lord, the message of conversion, the message of God's mercy, the message of God's forgiveness. Kasi my dear sisters and brothers, napakasarap maglingkod sa Diyos. Napakasarap marinig ang kanyang boses. Kaya ayaw ng demonyo na marinig ito. Bakit magbabago ang buhay niyo? Ayaw ng demonyo na nagbabago ang buhay natin. Ayaw ng demonyo na kayo nagpapatawad. Gusto ng demonyo kayo galing sa dibdib para malakayan yung gastos. Totoo. Karamihan sa mga problemado, maraming maintenance. Sa high blood, sa cholesterol, sa diabetes, kung ano-ano ma. Maraming iniisip lang. Kaya mga may tinatawag na pharmaceutical conspiracy.
Yung inyong mga sakit na nagtulog-tulog yan, kaya darating ang panahon, ang iinumin nyo na lang at kakainin gamot. Lahat ng pera ninyo sa gamot na lang napapunta. Sabi nga ni Father Bian, pag nakikita yung mayayaman sa Philippines, alam mo, naaawa ako sa mga mayayaman sa Philippines. Bakit? Niloloko lang sila. Kasi kahit anong i-offer sa kanila, pagkamahal-mahal, binibili. Kasi pinaniniwalaan nila, gagaling. May bracelet dito, may kwantong, kung ano-ano. Power, Diyos ko po, Panginoon, ang mahal. 5,000 yung mga kwantong. Wala naman yung power talaga, niloko na. Pero psychologically, pinaniniwalaan ko mo. Kung sabihin niya, 5,000. But I'm telling you, wala nga atin ng misa dito. Pagkatapos ng misa, hindi tulog. Kinupad lang. Wala. That's true. Pero, pag naloko kayo sa kwantong-kwantong, 5,000 agad. Tapos, paano yun? I-develop yung kwantong-kwantong. Mas mababa, mas magaan. Mas powerful. Gagawin ng 10,000. Pinaniwala lang kami. Kaya niloko. Pero, bakit tayo naloko? Bakit tayo naloko? Precisely because we are not hearing what God is saying. We are not listening to God. If we do not listen to God, we will listen to others. That's about it. Dahil wala naman ang boses dito sa mundo. God at hindi God. Karamihan sa mga naluloko. Bakit naluloko? Because it's not from God. Kasi God is not manloloko. Kaya ang sabi niya, I'm telling you, my dear sisters and brothers, I want you to listen to my voice so that you can follow me. And if you follow me, hindi ka maliligaw. Ano bang ibig sabihin na hindi ka maliligaw? Hindi ka maloloko, hindi ka mapagkatahan ng kung ano-ano. That's about it. Hindi ka mabibentahan ng kung ano-ano. Magkakaroon pa kayo ng peace of mind. Natutuwa pa kayo pag kayo dumalo ng misa. Hindi pa kayo tatamarin. At sasabihin niya ulit, kailan kaya ulit makaka-attend ng misa? As what I said earlier, mahal tayo ng Diyos. Ginagay tayo ngayon upang sabihin napakahalaga ng kanyang sasabihin. Kaya nga God provides this. Kaya nga tinanong ko agad, can you hear me? Taas ang kamay na hindi ako naririnig. Walang nagtaas. Naririnig ako. But I'm praying that instead of you hearing me, you will hear the Lord more often. Sana mas lagi mong marinig ang Diyos at ang kanyang mensahe dahil ito ang magbibigay ng direksyon sa iyo. Ito ang mag-aalis ng galit sa dibdib mo. Ito ang magwawala ng takot sa iyo. Ito ang magwawala ng anong hinanakit. All your resentment will disappear. All your worries will disappear. Ano ang mangyayari? At maiintindihan mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka dapat matakot, gagaling ka. Alam mo minsan, napakasarap maramdaman na ikaw ay nakinig at sinunod mo ang pinakinggan mo na nakabubuti pala sa iyo. May nagsabi sa akin, and I appreciated it so much. Lumapit po sa akin isang mag-asawa. Itong mag-asawang ito, very, very close to me. At ako yung nakiusapan. Ang sabi sa akin ay, Father, may papakiusap ako sa iyo. Take it or leave it. Ano po yung pwede ba? Huwag ka nang maglaro ng tennis sa polo club. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoon. Sabi ko sa sarili ko,
Ang sarap na naman maglaro doon. Ang gaganda na naglalaro. Ang babango. Tapos may mga magagaling pa. Ito po lagi ako naglalaro. Pero sabi ko sa kanya, I will listen to you. I promise you, hindi na ako maglalaro sa polo club. Isasakripisyo ko ang paglalaro ko dito. Kahit gusto ko. Sinunod ko yun. Bakit ko sinunod? Dahil alam mo, ang nagsabi nito sa akin, maganda ang intensyon para sa akin at sa kabutihan ko. Ganyan ang ating Diyos. Kadalasan, ang Diyos natin, pag nagbigay ng mensahe, hindi natin agad matatanggap. Because it will challenge us. It takes a sacrifice. Kailangan natin magsakripisyo. Dahil kailangan ng isang sakripisyo natin yung isang bagay na gusto natin. Pero nung pinag-isip-isipan ko ito, sabi ko sa sarili ko, tama. At the end of the day, it makes sense to me. Hindi na dapat ako naglalaro ng tennis sa polo club. Dahil pinag-uusapan ako. Si Padre Suarez, doon naglalaro sa polo club. Mga high class, mayaman. Sabi ko, yung maglalaro na lang ba doon eh. Pagka may ikaw yung mayayaman na lang ba, pwede maglaro sa mga gandang hotel. But somehow, isinakritis ko yung sinabi ko sa sarili ko at kahit gusto ko, hindi na po ako maglalaro yung pinanako ko. And that gives me so much freedom. And that gives me so much peace. Dahil pinagtiwalaan ko ang nagsabi sa akin. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Pag nagbigay siya ng mensahe, magtiwala ka sa Kanya. Pag sinabi niya, magpatawad ka, hindi maganda yan sa'yo. Kahit galit na galit ka, sabihanan mo. Patawarin mo na rin. Baka mamatay na rin. Hindi naman natin alam kung kailan mamamatay ang tao. Totoo yan. Patawarin mo na. Kasi it's not good for you not to forgive. Halimbawa, ikaw ay madamot. Pag sinabi sa iyo ni Jesus, huwag ka naman makasarili. Gaano ba karaming pera ang kailangan mo para sumaya ka? Yan. Maging mabait ka naman. Marami naghihirap. Buti nga, nagkasakit ka, narinig mo ang message na ito. Kasi minsan hindi natin alam. Hindi ko lang nakapagsasabi sa atin na, ang gagawin mo naman. May nagtanong sa akin, ano ba ang terminology sa mga tao na ang sama-sama ng ginagawa, hindi pa niya alam. Gusto ako po nag-research. Lalo-lalo na yung ating mga politicians, yung mga supposed to be tutulong sa ating mga kababayan. Alam mo po ang terminology para sa kanila o para sa atin na hindi natin alam na nakaka-apekto tayo ng tao that we are all criminals, that we are all killers. Ang tawag po dyan ay sociopath. Ang dami niyan sa Pilipinas. Sociopath. Pinapatay na ang mga kababayan, maraming nagugutom. Ang dami natin mga kababaihan, umalis ng Pilipinas, pumunta sa Middle East, naging katulong ni Rere, pinaplansya, pinukukup, tumatalo ng building. Ang dami niyan, hindi lang inire-record, Diyos ko, Panginoong Jesus. Ang dami mga Pilipina, alam mo ba ang tawag sa atin ngayon? We are the modern day slaves. Pilipino. Bless and help us.
Yan po ang tawag, whether you like it or not. Dahil ang yan ayaw, wala na naman slavery ngayon. Ano nakatulong? Sino nga ito? Mga Pilipina. Walang makailan itong mga kababayan natin. Ang tawag po dyan ay sociopath. Whether you like it or not. Masakit tanggapin. Pero yun po ang totoo. Pagdasal natin, bukasyon natin ang magdasal. Ngayon is Vocation Sunday. Let us pray. Because our vocation is to pray. Pagdasal natin ang ating mga kababayan. Lalo-lalo na mga kababayan natin nasa Middle East. Binubugbog. Ilan ang tumatalo ng mga building? Lalo-lalo na sa Lebanon. Ilan mga domestic helpers? Hindi ito naririnig. Hindi ito nadyadyaryo dahil nakakahiya. Dahil walang magawa ang ating government. Sa mga kababayan natin, pinaplansya, nire-rape, binubugbog, tumatalon ng building. Very depressing po ang aking sinasabi, pero it is also healing our consciousness. Lumalawak ang ating kamalayan. Sa ano? Sa nangyayari sa ating buhay upang hindi tayo maging sociopath. Paano naman hindi alam sa inyo ang sociopath? Psychopath, alam ng iba, nasira ang ulo. Umamatay ng tao dahil sila ang ulo. Yung sociopath, umamatay ng tao, maraming pinamatay pero hindi nila alam. They appear like a good shepherd. They appear like good men and women. Pero maraming naaapektuhang buhay. Maraming nawawala ng trabaho. Maraming nagugutom. Na kababayan natin namamatay, walang mga pa-Jesus. Kaya mga kapatid, let us all pray. That is our primary vocation. Nakatuwa si Pope Francis. Ang sabi niya, can you please pray for me? Why? Kasi po si Pope Francis believe that the vocation of everybody is to pray. Yun naman po ang sabi ng mga born again. Yun ang pagkakaiba natin. Ang born again, hindi pwede mag-pray kay Mama Mary. Sabi ko naman sa kanila, bakit kayo nagpapapray sa akin? At bakit sinasabi niyo sa akin, I will pray for you, kung di naman pala kayo naniniwala sa intercession? O sasabihin nyo na lang sana, oh, pray for yourself and I pray for myself. Simple. Direct pala kayo. Sila direct lahat. Direct. No intercession. I go to direct. Pero sasabihin na, I pray for you. Kaya nung lumapit sa akin yung isa, Father, I will pray for you. Sabi ko, no, pray for yourself na lang. Kasi you don't believe in the power of prayer. Ayaw niyo magpapray kay Mama Mary. At sa Santo, yun lang naman ang pagkakaiba natin. Pero dahil